So, ano nga ba yung advantage and disadvantage ng pag-alaga ng black soldier fly at saka ng superworms? So, yan. Unang-una na dyan, mabilis yung reproduction nila. Umaabot lamang ng 1.5 buwan, makapag-produce ka na naman ng sarili mong eggs. From eggs to larvae naman, umaabot ka lamang dyan ng 2 weeks. Pwede ka nang magpakain ng iyong mga larvae sa iyong mga sisiw. Pangatlong advantage mo dyan, dahil sa libre mo nga lang ito napapalaki, dahil ang kinakain lang naman ng mga black soldier fly is food waste, mga basurang prutas at gulay. At dahil nga sa hindi na kumakain ng mga BSF natin kapag fly na sila, tubig na lang yung nilalagay natin sa kanilang lab cage. Kasama na rin dyan syempre yung ating attractant. Ang tanging disadvantage mo lang sa pag-alaga ng black soldier fly is yun ngang pagkain nila, which is basura. So ito kasi is hindi ito pwede doon sa ibang tao dahil meron tayong maselan, may hindi kaya yung amoy ng basura, meron ding maarte. So hindi na natin maiiwasan yung ganun. So kino-considered na natin as an disadvantage na ng pag-aalagaan ng black soldier fly yan. Dito naman sa superworms, ang superworms naman, ang advantage mo dyan is mas malinis. Dahil ang kinakain lang ng ating mga superworms is mostly sa beddings nila, commercial feeds, wheat, trigo, and then oatmeal. So sa atin kasi is kamote meal yung binibigay natin. And ang water source naman nila, lahat ng klase ng gulay na medyo may contain ng water is pwede na po natin gamitin yon. So yun yung isa sa mga advantage mo sa pag-alaga ng iyong superworms. Malinis alagaan. So kahit saan is pwede yan. Kahit nasa loob ka ng bahay mo, likod ng bakuran mo, may kapitbahay ka. So makakapag-alaga ka ng superworms kasi wala naman yung amoy na pwedeng maka-apekto o di kaya reklamo ka ng kapitbahay mo. Ang tanging disadvantage mo kapag kino-compare natin yung black soldier fly dito sa superworms, ang superworms kasi mas matagal yung reproduction niya. So kailangan kapag nag-alaga ka nito at kailangan mo ng mas maraming output, kailangan mo rin ng mas maraming mga breeders para achieve mo yung goal mo. Kaya nag-aalaga tayo ng ganito at may aalagaan pa tayong iba is may season kasi na konti yung basura na gulay. Kapag kulang yung basura, dito naman tayo magfo-focus sa superworms. So kapag maraming basura, focus tayo dito sa isa, sa BSF natin. Kapag wala masyadong gulay, mga basura, focus tayo sa superworms. So ganun po yung diskarte natin at may mga alagaan pa tayo ang iba na i-share din po natin sa inyo. So ganun po yung style natin.